Ay, Batang LU. For the very first time I place my eyes on you, girl, will follow through. Ayan o, si Tatay Beran. Kasama ko na, tsaka si Mami Hansel. Nakita na namin sa personal si Nakita Idol. po na namin si Idol namin. Yes! Thank you sa inyo po. Paborito po Kayo din namin po at siya. nakarating Support kayo po sa natin ano. siya. Opo. Ang saya ko. Hello po. Na-meet ko kayo. Idol namin po Kahit yan. doon po kami. Ay. Tuwa at nandito kayo. Ay, thank you so much. Thank you po. Ingat po. So yun, good morning po sa lahat. And ito muli ang inyong lingkod, Batang Elio guys. And grabe, I'm sure ang daming malungkot po ngayon. And ang daming naging emotional. I'm sure of that. And syempre, sana rin ako dun, no? Kasi wala naman nag-i-expect siguro na ganon yung mapapanood natin or napanood natin sa part 98, no? At dami pa namang excited pero biglang nagkaganon. Well, guys, no? Bago tayo magpatuloy ay gusto kong humiling na wala sanang bashing. Hindi kailangan i-bash si Biancy or si Kalingap Edu, guys, kasi decision nila yan eh. Kumbaga, hindi natin kailangan i-bash. Basta yun lang ang aking kahilingan. And nakakalungkot lang. Nakakalungkot lang, guys, kasi lahat naman tayo umasa, di ba? Lahat tayo umasa na magkakatuluyan talaga. Kanya nga lang, si Biancy na rin mismo ang nagsabi na ayaw na niyang pahabain na umaasa ang mga supporters or mga nagmamahal sa EDSI po, ano? May nabanggit din siya na medyo napa-overthink ako doon. Na, of course, bago ko sabihin yun, guys, sinabi din naman kasi niya na talagang ang main reason is yung bashing nga, di ba? Well, totoo naman po yun. Napag-usapan na yan, marami nang nakapag-comment. Damay ang pamilya. And damay din si Kalingap Edu, no? Damay si Kalingap Edu sa pambabash. And yun ang ayaw na ayaw niyang mangyari sana, kaya lang hindi talaga mapigilan ang mga gustong mambash, no? And ito, yung sasabihin ko sana kanina, may nabanggit kasi siya na medyo napaisip ako doon. Minahal niya talaga si Kalingap Edu. Nagpakatotoo siya. Napabilib nga ako dahil umamin siya na minahal niya. Kaya lang, nasabi nga niya na komplikado. Doon ako napaisip. Siguro, pwedeng dahil sa religion, mga ganun siguro, no? Ayoko na mag-isip ng mas pa doon. So, yun lang yung naisip ko na pwedeng maging komplikasyon is yung relihiyon nilang dalawa na magkaiba. Ay, grabe guys, ang hirap ang hirap, di ko alam kung anong talagang gusto kong sabihin. Ang dami kasi halo-halo, no? Lalo na't ang dami nating nababasa ngayon sa FB. Iba-iba, ang dami. Kumbaga, may mga disappointed, meron ding nagko-comment na yung mga nagmamarathon ay kailangan pa daw ba nilang ituloy ang pagmamarathon kung nag-end na ang EDSI. Nag-end na nga ba? Nag-end na ba? Parang wala naman akong narinig na tapos na. Nagpaalam, oo. May nagpaalam si Kalingap Edu. And nabanggit nga niya, nagpasalamat siya. Salamat Insan Rab, Kuya Val,
Tita Edna, salamat Viancy, salamat sa memories. Ingatan mo palagi sarili mo. Guys, walang may kasalanan at sisihin. Paalam po guys, paalam Edsy. Okay. Nagpaalam. Di ba? Pero wala naman sinabing tapos na. Yan lang naman. And lagi nasa isip ko kasi guys. Lagi nasa isip ko yung bago pa nilabas ang part 97 ay meron nang nabanggit si Kalinga Prab na babaguhin nga niya ang sistema ng vlogging para sa mga love team. Kumbaga ay gagawing makatotohanan. As in, totoo na yung mga pangyayari. Ano ibig sabihin nun? Simple lang. Sa lahat, kagaya ng Etsy guys, imposible na puro kilig, di ba? Imposible, walang katotohanan na ang buhay ay puro kilig-kilig lang. Merong kung katotohanan pag-uusapan, natural na merong hindi pinagkakaintindihan, merong hindi pinagkakaunawaan, pwede ding may selosan. Kasi, bakit ko nabanggit yung may selosan? May nabasa ako doon sa My Day ni Viancy kanina lang. Sana ba yun? Parang may sinabi siya doon guys. Ito. Sana maging masaya kayong dalawa. Huwag nyo na akong pagtawanan. So, siguro, nagsiselos dahil walang tigil ang mga taga-kabilang bakod na sa paglilink kay Kalingap Edu dun sa isang isang girl. Siyempre, sino ba naman ang hindi maapektuhan kapag madalas nang sinasabi yan ay nagmumukhang totoo kapag inaaraw-araw, minamayat maya ay binabanggit. Di ba? Siyempre, tao lang din naman si Viancy. Magsiselos yan. Unang-una, bata pa yan. Di ba? Kumbaga, kulang pa yung kanyang mga karanasan sa mga ganyang bagay. But anyway, hindi yon ang talagang focus natin. Kasi, itong si Dr. Lab, kung napanood nyo, alam ko, pinanood nyo Itong si Dr. Lab, may binanggit din siya na kung may kasalanan ka, sabi kay Papa Eds, dapat lalaki ang mag-ayos. Siguro nga, bakit naman may kasalanan? Yun ang hindi ko alam dyan. Kumbaga si Dr. Love lang ang nagsabi dyan. But anyway, yun yung pinaka natural talaga sa isang relasyon po na kapag ka merong hindi pinagkakaunawaan ay dapat laging mauuna ang isang lalaki po kung talagang nagmamahalan kayo. Well, huwag kayong huwag kayong mag-overthink. Kumbaga dinidiscuss lang natin kung ano yung mga napanood po natin, no? Actually, pinagtatawanan nga siya ni Nakalinga Prab habang umiiyak siya, di ba? So, hindi natin alam yan kung seryoso ba o hindi. Ay, nako, Ang daming nasaktan guys, and alam ko lahat-lahat kayo na nanonood ngayon dito sa akin ay 99.9% lahat kayo ay nasaktan. Bakit nagtira ako ng 0.1%? Kasi hindi naman natin masasabi na may naliligaw na nanonood din sa akin ng mga against po sa Etsy. Kaya wag nating na 100%. Kasi yan. Okay, so basta kumbaga ayaw ko kayong bigyan ng ayaw ko magbigay ng assurance. Ayaw ko magbigay. Pero alam nyo ba na ang isang hindi nagkakaintindihan o kaya ang isang problema hindi naman hindi naman binibigay ng nasa itaas ang isang problema
kung walang solusyon. Lahat naman yan may solusyon as long as willing na isolve ng mga apektado po, ano. Kagaya po ng Etsy, yan. Kung gusto nilang isolve, may solusyon. Maraming solusyon. Maraming paraan. Di ba? And, ano ka ba? Ano ba yan? Ang hirap guys kasi, kahit ako, habang nandito ako ngayon nagsasalita, marami pa rin akong ibang iniisip. Marami pa rin akong ibang iniisip. Pero, hanggat maaari, ayoko sabihin kung ano man yung mga yun kasi ayokong makapanakit hanggat maaari, no? Pero ayoko ring magbigay ng assurance sa kahit sino, no? Ayoko rin magbigay. Basta, ang alam ko lang is panahon lang ang makakapagsabi kung magiging sila o talagang wala na. Yun lang, di ba? Panahon lang talaga ang makakapagsabi. And kung meron mang nasasaktan, ay panahon lang din ang makakagamot. Di ba? Ganun lang yan. But of course, deep in me, umaasa pa rin ako. Siyempre, paano nga kapag di ba may sinabi din naman ni si Kalinga Prab na hindi ko parang umayaw na si Biancy sa pagpapablog sa Etsy. Hindi naman siya umayaw na isa pa rin siyang beneficiary. So, mabablog pa rin siya. And so, as Kalingap Ayadu, mabablog pa rin naman siya. May sarili naman channel yun. So, lagi pa rin natin mapapanood. And, supportahan natin pareho. No? Huwag tayong titigil kasi alam ko, sigurado ako na kahit kayo, ayaw niyong tumigil. Kahit ano mangyari. And, ewan ko kung ilan sa inyo ang nakapansin dun sa part 98, no? Ay may comment si Kalinga Prab. Nag-comment siya dun yung Etsy hanggang dulo. So lahat yan guys ay isang pagbibigay ng clue, no? And kahit naman nung naghihintay si Papa Eds dun sa tabing dagat, ay kaagad-agad naman nagsalita itong si Norman na baka wala naman siyang hinihintay. Kumbaga parang alam na nila yung script. Sana hindi ko ini-spoil yung part 98. Kumbaga nagkataon lang na nag-o-observe ako, no? Ganun lang. And may mga time na habang nagsasalita si Dr. Lab, ay napapangiti sila. Papangiti si Biancy, si Ma'am Jack, si Kalinga Prab, napapangiti sila. Ewan ko kung bakit sila napapangiti. Kung napapangiti ba sila sa sobrang pagiging emotional ni Dr. Lab or what? Ganun lang yan. Lahat na maliliit na detalye, napapansin ko. But ganun pa rin, ayoko pa rin magbigay ng assurance kasi ayokong idamay kayo guys Ayokong idamay kayo sa akin na ako ay umaasa pa rin. Ayokong idamay kayo doon. Magsasalita ako ngayon dito para mag-discuss lang guys. Kumbaga i-share din yung aking naramdaman. Siyempre, nasaktan din ako. Minahal na kasi natin yan guys Kumbaga ako, maamin naman ako aminado naman ako na lahat ng nare-reaksyonan ko, itong Etsy yung pinakamadali na reaksyonan for me kasi nga nakaka-relate. Hindi ko halos kailangan pag-isipan ko ano yung mga sinasabi ko Kumbaga parang
kusa na lang lumalabas sa isip ko, tsaka sa bibig ko kung ano yung mga sinasabi ko. Kasi andun na kumbaga naumpisahan, naintindihan, sinubaybayan. Kumbaga kaunting kilos lang nila, naintindihan na. Ganun, kaya nalulungkot din ako. Nalulungkot din ako, of course. Well, ayoko rin namang isipin, guys, na na tapos na. Di ba? Wala rin namang confirmation na mismong si Kalinga Prab ay nagsabi na wala na. Di ba? Kumbaga, inintindi lang din niya kung ano yung mga sinabi ni Viancy. Yan. Of course, kailangan intindihin yun. At kung ano man yung naging desisyon ni Viancy, kailangan talaga i-respeto. Kasi siya yung siya yung dahilan kung bakit nagkaroon ng EDSI. Of course, silang dalawa, pero siya yung pinakauna kasi siya yung beneficiary and na partner si Kalingap Edu. Kasi kahit nandyan si Kalingap Edu, kung wala si Viancy, wala pa ring EDSI. Well, both ways. Yun. Kung ano man naging desisyon ni Viancy, igalang natin, guys. Igalang natin, and huwag natin siyang ibabash na kung nagdesisyon siya ng ganun may mga magagalit na. Dahil alam ko naman kasi na hindi nyo lang ginawang libangan ang panonood po sa EDSI, kundi talagang binahal nyo na rin, no? Binahal nyo na rin si Viancy at saka si Papa Edu. Kaya alam ko kung ano yung pakiramdam nyo ngayon. Siyempre, hindi mawawala na ma-disappoint kayo, malungkot kayo, maging emotional. Yung iba, umiiyak pa. Yung iba, hindi nakatulog. No? Actually, ang dami ko rin nare-receive na mga messages, pero yung iba, ayoko nang pag-usapan pa kasi kaya ako gumawa na lang ng reaction dito para isahan na lang. So yun, guys. Ano ba talaga? Ano ba talaga, kuya? Grabe naman kayo. Grabe sila, masyado tayong masyado tayong kumbaga, hindi ko alam kung anong eksaktong salita na pwede kong gamitin pero parang masyado tayong na-hook. Yan na lang. Masyado tayong na-hook sa dalawang tao na yun. Viancy tsaka si Papa Edu. Grabe. Ang ganda kasi. Ang ganda, guys. Ang ganda kasi ng pinag-umpisahan yung sa Royal, no? Tapos yung tuunti, sinubaybayan natin. Nakita natin na si Viancy ay umangat, umasenso, nakakapag-aral na ng maayos, may maganda ng bahay, marami na nagmamahal. So yun yung naiambag naman ng mga karamihan sa mga viewers, hindi lang yung mga sponsors, guys, kasi malaki rin ang naiambag ng mga viewers lang, as in viewers, mga nanonood lang kasi habang pinanonood yung vlog ni Kalinga Prab, syempre may revenue, di ba? Kaya yun ang ambag, lalo pagka hindi nag-i-skip ng ads. Yan, malaking tulong yan. Minahal na natin hanggang sa dumalang na yung pagbablog. Maraming nainip, marami ring na-excite kada episode. Kanya nga lang, itong huli, guys, ito yung hindi ina-expect. Ang daming kasi, halos lahat naman siguro tayo umasa na yung part 98 ay dadating silang dalawa, no? Kaya lang, ganun ang nangyari, kaya malungkot. Well,
Hindi ko alam kung ano pa yung pwede kong sabihin guys. Basta yung pakiramdam ko kasi, yung emotion ko, hindi ko rin masyadong mailabas eh. Hindi ko mailabas. Kumbaga, pare-pareho lang tayo na ang nararamdaman. Pero, yun nga, pakiusap, wala dapat ibabash. Kahit sino sa kanila, kahit si Kalinga Prab, walang dapat ibash. Kalinga Pedro, Viancy, pamilya niya, hindi kailangan i-bash. Bagkus ay kailangan respeto na lang natin guys kung ano yung naging decision po nila, Ganun lang. Mapapanood pa rin naman natin. Iba-vlog pa rin naman sila. Iba-vlog pa rin naman si Viancy, Kalinga Pedro, may sariling channel. And imposible namang hindi sila ma-vlog na magkasama pagpunta nila sa Korea. Di ba? Doon ako na-excite na. Medyo nakikiliti yung isip ko guys na sa itinatakbo ng kwento ngayon, Hindi dumating si Viancy. Tapos ayaw na niyang magpa-vlog sa EDSI dahil nga sa bashing. Tapos bigla sila magkakasama sa Korea. Diyos ko Lord. Nako, ewan. Basta. Basta guys, basta. Marami akong naiisip na minsan naiisip ko na may mga twist na mangyayari. Yun lang. Kasi yun nga, nasabi ni Kalinga Prab na gagawing makatotohanan, magiging realistic ang lahat. So, yun na lang ang dapat nating ano bang i-expect natin doon? Kundi may mapapanood tayo na hindi maganda, pwedeng pinatigil muna ni Viancy, pero hindi pa pwedeng magbago yung isip niya pagdating ng araw. Siyempre, pwede, di ba? Ganon. And si Kalinga Prab naman hindi naman ko umayaw si Viancy ngayon, ay hindi na niya iba-vlog if ever na magbago isip ulit ni Viancy. Na gusto na niya ulit. Kumbaga, pagka medyo talagang halos wala ng basher, di andyan ulit. Ganun lang. Well, ito na naman tayo, ito na naman ako. Hindi ko kayo binibigyan ng ng hope. Pero kung pag-iisipan niyo lahat yun, ay parang ganun na rin. Ay nako, ang dami ko pang gustong sabihin guys, kaya lang ayoko nang ituloy muna. Kumbaga basta. Basta ako, isa ako sa mga naiintindihan ko yung flow ng kwento. Siyempre, di ba? Reactor tayo and content creator tayo, kaya kumbaga mas naging broad na rin yung ating yung pangunawa sa tinatakbo ng kwento. Hindi ko sinasabing hindi nyo naintindihan, pero iba rin mag-isip kasi guys pagka once naging content creator ka, iba na rin kahit papaano yung lawak. No? So yun lang guys, and baka mag-live ako mamayang gabi and may manonood kaya. So yun lang guys, and hindi ko na ito hahabaan. So hanggang dito na lang, basta pakiusap lang guys, chill lang, relax lang, relax lang, walang mambabash, and tuloy lang ang suporta. Bablog pa rin naman sila, magkahiwalay na nga lang siguro temporarily, pero imposible naman hindi sila magsasama sa Korea, di ba? Malapit na yun. Lapit na yun. So guys, hanggang dito na lang, and maraming salamat ulit sa pagtitiyagaan nyo na suportahan ng aking munting channel, Batang LU, and God bless po sa lahat. Magkita-kita po tayo ulit sa aking susunod na upload. Basta relax lang kayo guys. Ipag-pray nyo na lang
na maging maayos kasi pwede na bang pwede na bang magbago ang direksyon ng bawat kwento, di ba? So lang, so babay po muna pansamantala. God bless po sa lahat. Bye-bye. Hello po, shout out po kay Adventure PH. Thank you so much po sa paggagawa po ng mga songs po para sa LCC. Thank you so much po. Tahimik ang gabi, pero maingay ang mundo. Mga salitang hindi ko naman kilala, pero ako ang tinuturo. Hindi lang ako ang nasasaktan, pati pamilya ko'y nadadamay. Sa bawat batong ibinabato nila, puso ko'y unti-unting napapagod lumaban. Kung pagmamahal ba'y dapat itago para lang tumigil ang gulo? Edu, sabihin mo sa'kin, kailangan ba kitang bitawan? Kung ako ang dahilan ng sakit na iyong dinaranas, pipiliin ko bang mawala kahit ikaw ang tahanan ko? Kung ang kapalit ng katahimikan ay ang puso kong ikaw, kailangan ba kitang bitawan? Hindi ko ginustong masaktan ka sa mundong hindi marunong umunawa. Ang pagmamahal nating tahimik, ginagawa nilang kasalanan. Pinipilit kong maging matatag, pero tawa lang din ako. Hanggang kailan ko kakayanin na ikaw ang sinisisi sa lahat ng ito?